Natapos ang huling kabanata ng sinasabi ni Patrick kay Logan, simula ngayon, wala munang trabaho at wala ring pagsasanay. Naiwang naguguluhan si Logan. Ilang araw bago iyon, sa isang silid na puno ng mga maharlikang nagbubulungan, may nagtanong kung aalis na ba si McLean sa kabisera at kung totoo bang aalis siya nang hindi man lang nagpapalipas ng kahit isang gabi. Nagtataka ang isang batang babae kung bakit itatapon niya ang kapangyarihang pinaghirapan niyang makuha. Binanggit naman ng isa pang ginang na hindi mahalaga kung ang biyenan niya ay ang Chancellor at ang kanyang master ay ang dakilang duke. Isang lalaki ang nagmungkahi na baka ang ugnayan sa pagitan ng hari at ni Logan McLean ay mas malalim pa kaysa sa iniisip nila. Lumipat ang eksena sa kagubatan sa kampo kung saan binabasa ni Logan ang isang sulat sa tabi ng apoy. Sinasabi nito na kung maaari siyang dumaan sandali sa kanilang lupain sa kanyang paglalakbay, ituturing nila itong pinakamalaking karangalan sa kanilang buhay. Nagtaka si Logan kung baliw ba sila para magmungkahi na magdala ng higit sa 1,000 sundalo sa kanilang lupain, kaya itinapon niya ang sulat sa apoy. May 2 sundalo ng McLean ang nag-uusap, tinanong ng isa kung hindi pa ba siya matutulog, ngunit sumagot naman ng isang sundalo na siya ang bantay sa gabing ito. Habang pinapanood ni Logan na masunog ang sulat sa apoy, naisip niya na marahil ay dapat siyang tumigil sa 1 o 2 lugar para hayaan ang mga sundalo na makapagpahinga ng maayos. Lumitaw si Eileen sa likuran niya, nakitang tila malungkot siya, at nagtanong kung may bumabagabag ba sa kanya. Pinagmasdan siya ni Logan ng ilang segundo at naisip na hindi man lang sila makatingin sa mata ng isa't isa noong nakaraan, nagtaka siya kung bumuti na ba ang kanyang pakiramdam, kaya nagpasya siyang kailangan muna niya itong aluin. Sinabi niya rito na hindi itong seryosong bagay at hindi ito dapat ikabahala nito. Ngunit masama ang naging pagtanggap ni Eileen at sumagot na oo nga, hindi na niya kailangang malaman. Tumalikod si Eileen, at nang makita ni Logan ang reaksyon nito, naisip niyang baka may nasabi na naman siyang mali. Sinabi ni Eileen sa kanya na kapag ang batang Panginoon ay mukhang masyadong seryoso, maging ang kabalyero ay nagiging tensyonado, at habang hindi niya alam kung gaano kalayo ang tinitingnan nito sa hinaharap, baka dapat ay tumingin din ito sa kanyang tabi kahit minsan lang. Paalis na sana si Eileen, ngunit hinawakan ni Logan ang kanyang kamay at agad itong namula. Humarap si Logan sa kanya at inamin na sa tingin niya ay mayroon siyang mga pinagsisisihan, na sana ay pinilit niya ang sarili na magsaya sa pista o bumisita sa mga tanyag na lugar sa kabisera. Ang mga maliliit na pagsisising iyon ay mas gusto sana niyang ginawa kasama siya. Agad na naisip ni Logan kung ano ba ang kanyang mga sinasabi, at siya naman ang namula. Masayang ngumiti si Eileen at sinabing sana ay sinabi na lang niya ito agad, tinawag siyang hanggal, at idinagdag na anuman iyon, gagawin nila itong magkasama. Lumapit si Eileen sa kanya at lumapit din siya, unti-unting naglalapit ang kanilang mga mukha. Ngunit nang maghahalikan na sana sila, nagkabanggaan ang kanilang mga baluti at nasira ang sandali. Sa sobrang hiya, bumulong si Logan na napakaganda ng kanyang baluti at lumingon sa ibang direksyon. Pagkatapos ay hinalikan siya ni Eileen sa pisngi, humakbang pa atras, sinabihan siya ng magandang gabi, at umalis. Hinawakan ni Logan ang kanyang pisngi at hindi makapaniwala sa nangyari. Kinabukasan sa kanilang bahay, nagmungkahi ng toast si Dwayne para batiin ang pagbabalik ng kanilang mga bayani, at ang lahat ay nagdiwang, kabilang sina Logan, Eileen, Ron Ian, Victoria, at ang iba pa. Sumigaw. Si Rick na ang dangal ng House McLean, si Count Logan McLean, ay papasok na, at sumingit si Dwayne na nagsabing hindi rin siya nakahihigit at dapat muna niyang batiin ang Marquis. Umiling si Patrick at sinabing sapat na iyon, at nagtanong kung wala bang ibang mas nararapat sa mga pagbati at tinawag si Viscount Henkel. Tumawa si Henkel at sinabing flattered siya, habang si Logan ay labis na nagalak na makitang buhay si Henkel. Nang maglaon, habang naglalakad ng magkasama sina Logan at Henkel sa labas, sinabi ni Logan na nabalitaan niya sa kanyang ama na habang nasa kabisera siya, nagkamalay na si Henkel at nagretiro na sa pagiging kabalyero. Sumagot si Henkel na salamat sa paggamit ng awtoridad sa pagbibigay ng titulo na nakuha kasabay ng ranggong Marquis, ginawa siyang Viscount ng kanilang Panginoon. Idinagdag ni Logan na plano rin ng kanyang ama na bigyan siya ng sariling lupain, at sumagot si Henkel na higit pa ito sa nararapat sa kanya. Ipinagpatuloy ni Henkel na noong panahong iyon, kahit kaunti lang, kung makakatulong siya sa pagkapanalo ng McLean, handa siyang mamatay.
At sa swerte, nabuhay siya at nanalo ang McLean. Nagtanong siya kung ano pa ang mahihiling niya. Binigyang diin ni Logan na hindi maliit na tulong iyon dahil kung hindi malubhang nasugatan ni Sir Henkel si Jordan Velterman, naging imposible sana para sa kanya na talunin ito. At sumagot si Henkel na masaya siya. Nagtanong si Henkel kung alam ba ng batang Panginoon ang pangarap ng kanyang ama. At nang magtanong si Logan kung alin doon, inulit niya ang mga salitang sinabi ng kanilang Panginoon noong kabataan nito tungkol sa pagbabalik ng dating kaluwalhatian ng McLean, at idinagdag na pangarap din niya iyon. Tumigil siya at sinabing salamat kay Logan, natupad na ang pangarap na iyon, ngunit idinagdag niya na nais niyang makakita ng mas malaki pang pangarap, na ikanalito ni Logan. Ipinaliwanag ni Henkel na dahil sa isang braso at nawalang lakas, imposible na para sa kanya ang pagiging kabalyero, ngunit tiwala siya sa pagsasanay ng mga sundalo at nakiusap na hirangin bilang tagapayo na mamamahala sa mga kawal, na sinasabing nais pa niyang mangarap ng kaunti pa kasama siya. Ngumiti si Logan at sumagot na siyempre, anuman ang pangarapin nito, sisiguraduhin niyang makikita nito ang higit pa roon. Kinabukasan, ibinalita ni Logan sa kanyang ama ang nangyari kay Henkel, at tinawag ni Patrick si Henkel na isang hanggal na sadyang matigas ang ulo. Sumang-ayon si Logan, ngunit sinabi na salamat doon, nagbukas din ang kanyang sariling mga mata at idineklara na pupunta siya sa bayan ngayong araw pa lang para asikasuhin ang mga nakabimbing gawain at ituloy ang pagsasanay. Pinanood siya ni Patrick ng tahimik at pagkatapos, nang may seryosong ekspresyon, ay nagtanong kung hindi ba nagtitiwala si Logan sa kanya o sa ibang mga tauhan. Nabigla si Logan at nagtanong kung bakit bigla niyang sasabihin iyon, at sumagot si Patrick na kaya naman ng iba na asikasuhin ang mga epekto ng digmaan. Sumagot si Logan na totoo iyon, ngunit mas mabuti ang pakiramdam niya kung siya mismo ang gagawa nito at mayroon din siyang plano. Nagtanong si Patrick kung ganoon ba talaga cogent ang planong iyon, sapat para ipag-alala ang lahat dahil hindi siya kailanman nagpapahinga. At nang hindi makasagot si Logan, idineklara ni Patrick na simula ngayong araw sa loob ng 1 linggo, walang trabaho at walang pagsasanay. Nagbabala siya na kung susubukan ni Logan na gumawa ng anuman, ititiwalag niya muna ito sa mga usapin ng pamilya. Pagkatapos ay pinalabas siya sa opisina at sinabing kaya niya lang ito ginagawa ay dahil nag-aalala siya rito at dapat itong magpahinga. Tumanggi si Logan na magpahinga. At sa sandaling iyon, dumating si Dwayne na may dalang impormasyon para sa kanilang dalawa. Ngunit pinatigil siya ni Patrick bago pa siya makapagsalita. Iginiit ni Dwayne na urgent ito at hamarang si Logan sa harap ng kanyang ama at sinabi kay Dwayne na sige, magsalita ka. Masamang tumingin si Patrick mula sa likuran. At ang nalilitong si Dwayne, na hindi sigurado sa nangyayari, ay nagsabi na hindi niya alam kung ano ang mayroon, ngunit dapat muna nila itong pakinggan, sabay anunsyo na ito ay mensahe mula kay Kalia. Parehong nagulat ang dalawang lalaki nang marinig ang pangalan nito. At ipinaliwanag ni Dwayne na sa kasalukuyan, kabilang ang Knight Commander, 211 na mga kabalyero ng Kalia ang humiling na lumipat sa McLean.